Sa tingin ko, mas maganda ang mundo kung madaming tao ang marunong magbigay. Ang sabi nga nila, it is better to give than to receive. Dahil isang pagpapala ang isang tao na nakakapagbigay at isang pagpapala din naman sa isang tao kung meron siyang natatanggap. Isang napakagandang quality ng pag-uugali ang pagbibigay, kaya dapat magkaroon tayo ng puso na marunong sa pagbibigay. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagbibigay? Ang sabi ng Biblia sa mga Kawikaan chapter 11 verse 24 hanggang 25, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay ngunit naghihirap lamang. Sa verse 25, ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. Dito makikita natin yung irony ng pagbibigay. Bakit mayroong mga tao na lagi na lang nagbibigay, laging tumutulong at nagkakaloob pero lalo silang yumayaman, lalong nagiging progresibo at maayos yung kanilang buhay. Samantalang maraming tao na hindi nagbibigay at nagiging madamot sa kanilang kapwa, pero yung buhay naman nila, lagi silang nangangailangan, lagi silang nagkukulang, at lagi silang nagnanais ng mga iba't ibang mga bagay para sa kanila. Ang taong mapagbigay ay laging binibigyan din, at ang taong mapagbigay ay kinatutuwaan ng Diyos. Ang mga tao na nagbibigay o marunong na magkaloob sa kanyang kapwa ay pinapagpala ng Panginoon. Kung sino yung mga tao na nagbibigay, sila din naman yung mga tao na masarap din tulungan at bigyan. Dahil sa mabuti nilang ginagawa sa pagtulong at pagbibigay, ang naging kapalit ay pagbibigay din naman ng ibang tao na nag-appreciate sa kanila. Tandaan natin laging mabuti na mayroong prinsipyo sa pagbibigay. Sa Biblia, tinuturo yung sowing and reaping principle dahil ito yung natural na prinsipyo na nangyayari at pwede nating maranasan sa ating buhay. Kung meron tayong binigay, meron tayong makukuha. At kung tayo naman ay nagdadamot, hindi din tayo bibigyan. Ang sowing and reaping principle ay nagsasabi na kung ano yung ating binigay, yun din yung ating matatanggap. Pero hindi lamang yun, dahil kung ano yung ating binigay, natatanggap pa natin to ng mas madami. At matatanggap natin to sa mga susunod pang panahon. You reap what you sow, more than you sow, and later than you sow. Merong mga ibang tao na nagbibigay, pero hindi talaga totohanan na merong pagmamahal o pagtulong sa ibang tao, dahil gusto lamang nila na magkaroon ng kasikatan, gusto lang nila na mapag-usapan, o kaya naman dahil sa kanilang pride, sila ay nagbibigay para mas maging tanyag. Nangyayari ito kung minsan sa mga tao na sa social media, nasa mga celebrity, may iba namang tao na nagbibigay na nag-iisip ng kapalit. Ang tawag dito ay investment. Kung ikaw ay nagbibigay dahil lang gusto mo na merong kapalit, ibig sabihin, wala ka pa talaga na ibinibigay sa kanila. Mayroon din namang mga tao na pinapahalata nila yung kanilang pagbibigay para mapakita yung kanilang kabutihan o kabaitan. Pero ito ay hindi tunay na pagbibigay dahil isang uri lamang ito ng obligasyon at kung minsan nakukuhanan natin ang ating mga gantimpala kung gagawin natin ito. Kaya nga kung tayo ay tutulong o magbibigay o maglilimos, sinabi ng Biblia na huwag na nating hayaan na malaman pa ng kaliwang kamay natin yung ginawang kabutihan ng ating kanang kamay. Ang ibig sabihin, ang pagbibigay ay hindi dapat pinagyayabang o kaya naman ay lagi natin pinapahalata. Sa pagbibigay, hayaan natin ang Diyos na nagkakaloob ang magbalik sa atin ng mga bagay na ating ginagawa. Kung tayo ay tutulong, magbibigay sa ibang tao, hayaan natin na maging lihim ito dahil yung Diyos na hindi nakikita ang magbibigay ng gantimpala sa mga tao na matulungin at mapagbigay. Matuto tayo na magkaroon ng puso na magkaloob sa ibang tao lalo na sa mga nahihirapan at nangangailangan. Ang Diyos ay nagkaloob sa atin at binigay ang lahat ng ating mga pangailangan. Kung minsan, binibigay pa niya yung ating mga kagustuhan. Kaya bilang isang Kristiyano, dapat matuto din tayo na gayahin yung karakter ng ating Panginoon. Magbigay tayo ng naayon sa ating puso, na bukal sa ating kalooban, at magbigay tayo dahil ito ay utos ng Diyos. Lagi nating tandaan na kaya lamang tayo nakakapagbigay ay dahil unang nagbigay sa atin ang Diyos. At kung bakit tayo binigyan ng Diyos ay upang makapagbigay din naman tayo para sa iba.